guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, sasagutin ko po itong tanong na ito. Kung local sponsor meron ka, kailangan bang kasama itong si sponsor mag-travel para hindi ma-offload? Guys, so far, ang dami ko na pong video about this, pero ang dami ko pa rin pong nare-receive ng mga inquiry, comment po sa aking social media. Siguro hindi na po nila mahanap kung saan part ito ng aking video sa YouTube kasi sa sobrang dami naman po. To make it clear, sasagutin ko po itong tanong nito direct sa video na ito. So kung local sponsor meron, ano ba yung local sponsor? Ibig sabihin po, yung sponsor ay nasa Pilipinas po naka-reside, sa Pilipinas po nakatira. Ayan, so bakit ka magkakaroon ng sponsor? So sa pagta-travel guys, ayan, naririnig po natin yung term na offload. Mga na-o-offload. Yes po, ang immigration po sa Pilipinas, nang o-offload po sila or hindi po nila pinapayagan yung ibang biyahero na lumabas ng bansa kapag wala pong proof of financial means or nakitaan po ng red flag na baka may gantong gawin na illegal sa ibang bansa. And mostly po, ang karamihan na na-o-offload ay yung mga walang financial means. Ano ba ito? Yung mga walang kakayahan po na makapag-travel abroad. Kaya po kung ikaw ay unemployed, no savings, no property, as in wala. So, questionable po iyan. Kasi anong gagawin mo sa ibang bansa? Wala kang panggastos. Ayan, magiging pulubi ka doon once na pinaalis ka ng immigration. Kaya itong sa immigration guys, mahigpit po sila sa mga unemployed, so no savings. And para payagan po na makaalis ng Pilipinas, makapag-travel, isa po sa hinahanap ay itong tinatawag natin na Affidavit of Support and Guarantee. So maghahanap po kayo ng sponsor at si sponsor po ang magpaprocess ng Affidavit of Support and Guarantee para sa inyo. Ito guys ay isang legal document na pinermahan po ni sponsor in front of the lawyer kasi itong form na ito ay kailangan po itong ipanotarize po sa lawyer na si sponsor ay siya ang magkikater ng expenses mo. So, siya po ay ililibre ka ng, for example, flight ticket, food, travel expenses, at kung ano pa man mga allowance mo sa abroad, siya po ang gagastos para sa inyo. So, ito na guys. Kung meron pang local sponsor, nakapag-provide naman si local sponsor ng Affidavit of Support and Guarantee. Ang tanong, dapat ba si sponsor kasama mag-travel? Guys, this time po, required po ng immigration na kapag may local sponsor po, dapat kasama na po mag-travel. Dati, mga nakarang taon, may mga nakakalusot pa na kapag mga local sponsor, for example, sponsor ni mama, ni papa, ni tito, pero hindi sila kasama mag-travel, nakakalusot pa. Pero guys, this time, mandatory na po na dapat kasama po si sponsor mag-travel. For example, kung ang sponsor ko po ay kuya ko, kung ang sponsor ko po ay pinsan ko, dapat kasama ko po siya lumabas ng bansa. Dapat kung magta-travel ako pa Hong Kong, kung si kuya ang aking sponsor, dapat si kuya din ay kasama ko magta-travel pa Hong Kong. So, dapat magkasama kami. So, bakit ngayon mandatory na po na sinasabi ng immigration dapat kasama si sponsor? Kasi kung hindi po kasama si sponsor, mahirap po sa Pilipinas magtiwala lang sa mga documents na pinipresent. We all know guys, sa Pilipinas, ang dali mamike po ng mga documents. So, kung hindi kasama si sponsor, nagdududa po ang immigration about sa credibility ng inyong documents. May nangyari sa iyo sa ibang bansa, na aksidente ka, namatay ka, so pwede po dito ang managot po ay itong si sponsor. Tsaka guys, isa pa, kapag hindi po natin kasama si sponsor, we cannot guaranteed na hindi tayo tatalikuran ni sponsor. Paano on that day na pumirma siya ng Affidavit of Support and Guarantee,
maayos siya mag-isip. So, magkaibigan kayo and then bigla kayong nag-away. Tapos, yung pangako niya na habang nasa ibang bansa ka, susuportahan ka niya, papadalhan ka niya ng pera, biglang nabago. Biglang ayaw ka na niyang kausapin, biglang ayaw ka na niyang bigyan ng any support. So, paano yun? Paano ka sa ibang bansa? Kaya naman itong sa immigration, guys, to be sure, dapat po kasama si sponsor. So, magsama kayo guys sa hirap at saya sa ibang bansa. And in this situation po, si immigration, makakatiyak siya na talagang you are safe financially and sa security mo na din guys kasi kasama mo yung sponsor mo na nangakong siya ang responsible sa iyo sa mga gagawin nyo sa ibang bansa kung anong mga activities nyo po dyan. Para po mapatunayan na totoo po yung sinasabi ko na mandatory na po nakasama natin ang ating local sponsor, ito po ay isa sa mga traveler po na nag-share po sa akin ng experience. So, foreign offload po siya kasi not enough financial means and pinapahanap po siya ng sponsor ng immigration and sinabihan po siya na dapat daw on the day of the travel kasama niya po si sponsor mismo. Marami pa rin pong matigas ang ulo na pumipilit po na maging sponsor yung mga kapamilya nila but hindi po kasama sa pag-travel. Guys, ma-offload po kayo kapag pinilit po natin yung mga gusto natin na hindi po allowed ng immigration. Tandaan natin guys, kapag tayo po ay pumupunta ng ibang bansa, nilirisk po natin yung pangalan natin. So, magkaroon ka lang po dyan ng one offloading history. So, pwede po sa pangalawang pagkakataon, mahirapan kang lumabas ng bansa or pwede po na lifetime ban ka na lumabas ng bansa. Depende po sa mga magiging case nyo po. So, sa may mga travel history po dyan na offload na before, don't worry guys kasi once naman na nag-comply kayo sa mga requirements na hinihingi po ng immigration, for your second attempt, makakaalis po kayo. So, wag po ninyo subukan umalis ng umalis without complying po sa requirements na hinihingi po ng immigration. Kapag humingi si immigration ng affidavit of support and guarantee, kaya ka po in-offload before, dapat on the second attempt, meron ka pong affidavit of support and guarantee. And tandaan guys, napatunayan ko po na kapag kayo po ay may offloading history, binibigyan po yan ng immigration ng offloading slip. And ini-encode po nila sa kanilang monitor kung ano po yung documents na hinihingi po nila. So, para po sa second attempt nyo, alam po nila kung ano yung hahanapin nila. For example, na-offload ako kasi wala akong affidavit of support and guarantee. For the second attempt, makikita po ng immigration ay na-offload na ito kasi walang affidavit of support and guarantee. So, dapat this time may affidavit of support and guarantee na ito. Kung wala pa rin ay offloaded po ito ulit. And that is for today's vlog. Kung meron pa po kayong tanong, write your question po sa comment section. Sasagutin ko po yan. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo guys. Subscribe kayo guys para ma-notify kayo if I have new videos about immigration. And guys, thank you so much and see you in my next vlog.